everybody, every all. How are you today and how are you tomorrow? Hindi naman siguro kayo nabuta Madi no. Nakita nyo naman siguro nakabihis si Madi. Kasi pupunta man ako ng Serious Minya o sa lungsod namin ba Madi kasi mamili ako ng mga bilihin, ng mga alak, basta paninda dito sa aking tindahan kasi paubos na. O malapit nang maubos ng mga palautang na hindi marunong magbayad, char. Ay, baka takot na naman yung iba mangutang sa akin kasi i-vlog ko sila ay hindi ganon. Patama lang intong akin. Huwag kayong mag-alala kasi nagpapautang pa rin ako lalo na pag pagkain ang inuutang ninyo. Ay, walang problema sa akin yan man. Pero pag alak ang inutang tapos hindi naman marunong magbayad, maabutan ng ilang taon bago magbayad, ay sorry na lang kayo. Pero bitaw Madi no, joke lang yan. Kasi marami namang nanguutang sa akin ng alak Madi. Nagpapautang ako kahit anong utangin nyo pa Madi. Nagpapautang ako basta marunong lang kayo magbayad. Nagpapautang ako mga Madi sa mga hindi marunong magbayad. Ikayo pa kayang marunong magbayad, diba? Alam nyo ba Madi no, kaming nagtitinda, parati naming sinasabi sa aming kaugalingon na hindi na kami magpautang o sa mga palautang na hindi marunong magbayad. Pero ang totoo niyan Madi, pag nangutang sila ulit ay Ginoo ko, kinain lang namin yung sinabi namin, magpapautang pa rin kami hanggang sa maubos yung paninda namin at puhunan. Sinong relate dyan? Sabihin mong hindi ka magpautang tapos pag inutangan ka ulit, for the go pa rin, di ba? Ganun kasi katayo katanga mga nagtitinda. Hindi naman siguro lahat no, mauto-uto, pero ako talaga Madi, aminado ako sa aking kaugalingon no, na nauuto talaga ako na mangutangay Madi, pero that's okay lang, sila rabitaw ang magabaan kung dili magbayad. Ako kasi minsan Madi no, magyaw-yaw talaga ako Madi, lalo na yung ibang tao Madi, matagal magbayad Madi, gikirkir na si Madi, excuse me sa gikirkir na, mga tol sa ko. Bitaw Madi no, baliko natin ang istorya. Ako kasi Madi, pag matagal magbayad yung tao Madi, ay sabihin ko talaga na, hindi ko niya pautangin sa susunod. Bantay lang sa akin yan pag nangutang yan sa akin sa susunod. Pero pag inutangan ako Madi ay magpapautang ulit. Ginoo ko, kinain ko lang yung mga sinabi ko talaga lahat Madi. Lalo na Madi no, pag pagkain yung inutang. Kasi nagtitinda ako ng mga frozen goods dito Madi. Tapos manok, dressed chicken ba. Nagtitinda ako niya. Pag yung manok yung inutang Madi tsaka bigas ay hindi talaga ako makabalibad niyan. Kasi naranasan ko na noon Madi. Na walang-wala talaga Madi kaming bigas. Tapos wala kaming asin. Hindi kami pinautang ng asin Madi. Nakatakang na yung ininit na tubig para sa gulay. Ay Ginoo ko. Yes Madi, hindi naman siguro kayo nabingi no. Narinig niyo naman yung iningon ko siguro na hindi talaga kami pinautang ng asin noon Madi. Kasi yung papa ko gusto niya maglawoy nakatakaang na yung ininit na tubig Madi no, nakasalang yung ininit na tubig Madi, kulang na lang ng asin yung mga gulay. Tapos hindi kami pinautang ng gulay Madi, ay asin pala. Kaya ayun Madi, ang nangyari, wala man kaming pambili ng asin, ay hindi na lang nagluto ng gulay yung papa ko, ay wala kaming ulam. Puro kanin na lang yung gikao namin Madi, kasi nga hindi nakaluto ng gulay yung papa ko, kasi nga kahit asin, hindi kami papautangin dahil nga ganun kami kapobre. Kasi nagtuo sila Madi, ang akala nila, pati asin Madi, hindi kami makabayad. Kaya ako Madi, nagpapautang talaga ako Madi, kahit minsan ang tagal nilang magbayad, pero pinapautang ko pa rin sila, kasi ayaw kong maranasan man nila yung naranasan ko noon Madi, na umutang kami, tapos hindi kami pinautang. Lalo na pag bigas ang inutang Madi, ay wala akong balibad talaga niyan. Kasi siguro mahiya naman siguro talaga sila Madi no, na mangutang ng bigas niya hindi bayaran, di ba? Matagam siguro sila Madi, pag sunod wala na silang bigas ay hindi na sila pautangin, magbayad jud sila, di ba? Para utang-utang, bayad utang, ganun lang yun. Sigurado ako Madi, maraming makarelate nito na umutang tapos hindi pinautang. Grabe Madi, mahiubos ka talaga pag hindi ka pinautang. Sasama ba yung loob mo? Pero wala naman na tayong magawa Madi kung hindi tayo pautangin ng inutangan natin. Kasi ganun man kaliit yung tanaw nila sa atin, ganun ka kababa yung tingin nila sa atin, ang tingin nila sa atin Madi, pati asin hindi tayo makabayad. Kaya ako ngayon Madi no, ang laki ng pasalamat ko talaga sa Ginoo, sa Panginoon ba. Kasi sa kadaghan, sa dami ng pinagdaanan kong hirap noon Madi, na pati asin wala, pati sudan wala, pati bigas, manghiram pa ng bigas sa kapitbahay. Pero hindi niya kami pinabayaan Madi. Ngayon nakakakain na kami ng 3 beses sa isang araw at meron pang ulam. Diba? Ganun kabait ang Panginoon Madi. Kasi kung hunain or ipsipin ko lang talaga Madi no, yung mga na-experience kong hirap noon, grabe, hindi talaga lalim, hindi talaga madali. Kaya nagsikap talaga ako Madi, na hindi maranasan ng mga anak ko yung hirap na dinanas ko man noon. Lahat ng kapobrehon or hirap na dinanas ko noon Madi, ay ginawa ko yung inspirasyon Madi, para mas maningkamot pa Madi. Alala ko talaga noon Madi, yung sardinas bitaw no. Grabe, hindi ko talaga alam Madi, nung bata pa ako kung anong lasa ng sardinas. Siguro nung lumaki-laki na ako Madi, saka ko na nalaman kung anong lasa ng sardinas. Kasi noon Madi, yung sardinas para lang yun sa mga mayaman. Makakakain lang yung mga tao ng sardinas Madi noon pag may pera, pag may saktong pera Madi. Pero kung igo-igo lang yung pera mo, yung sakto lang, ay hindi ka talaga makakakain ng sardinas man. Sabi ko nga sa papa ko noon, paanong lasa ng sardinas man? Tapos one time Madi, nakaluwag-luwag yung mama at papa ko no. Kasi minsan Madi, nakaluwag-luwag kami sa garden. Tapos minsan man, walang-wala talaga kasi failure yung garden. Nung nakaluwag-luwag sila Madi, bumili sila ng sardinas at doon ko na Madi natikman ang sardinas. Masarap pala talaga ang sardinas Madi. Tapos alam nyo ba kung anong ginagawa ko sa sardinas Madi? Yung lata ay sinusudlan ko yan, nilalagyan ko yan ng kanin sa loob. Ay sarap-sarap. Sarap-sarap.
Sarap na talaga ako niyan. Pero ngayon, Madi, ha? Diyos mayo, marimar ayaw ng kumain ng sardinas ng ibang tao. Uy, kasi ang sabi nila, Madi, yung sardinas daw ay nakakakabuhi. Unsa nang kabuhi sa Tagalog? Uy, inaano ba sila? Yung kabuhi nila, nag-ambot. Mag-comment daw kayo dyan, Madi. Uy, kung anong kabuhi sa Tagalog, yung gikabuhi ba? Nakulang na lang hiktan para dili makabuhi. Kaya sa mga tao dyan naghihirap pa rin o sa buhay ay huwag kayong mawala ng pag-asa oy patuloy pa rin sa pangarap basta magkugi ka lang pagkugi lang pod o magsikap ka huwag ka magtamad-tamad kasi pag nagtamad-tamad ka ay mag-isang kahig isang tuka ka pa rin. Yes, Madi, tama kayo sa iyong narinig. Kung parati man kayong nangarap, Madi, marami kayong pangarap tapos nakaupo lang kayo, tatamad-tamad kayo dyan ay hindi mo talaga maabot ang iyong pangarap. Kaya kung may pangarap ka sa buhay ay sabayan mo rin yan ng galaw-galaw ba o ng ano bang tawag dyan, ng pagpaningkamot ba, pagsisikap pala, yung hindi ka magtamad-tamad, yung hindi ka lang nakaupo, ay paano mo makabuot ang pangandoy mo niyan? Bitaw, Madi, no, gusto ko palang sabihin sa mga nag-chat sa akin, nanligaw sa akin, o kasi mayroong mga nanligaw man sa akin, Madi, pagkatapos silang napanood yung video ko na single mother daw ako. Oy, Dodong, listen very carefully ha, ninyong lahat dyan, sa mga nag-chat sa akin, alam ko nakikinig kayo kasi lagi man kayo nakaabang sa aking video. Kung desidido ka talaga na mapangasawa ako, ay mag-ipon ka muna ng maraming kwarta dyan. Kasi Dodong, hindi lang ako ang iyong bubuhayin ha. Meron akong 2 anak, plus ako pa, malakas pa naman ako kumain. Tapos meron pa akong kapatid na bunso ko. O, ako yung nagbuhi sa kanya. Ako yung bumubuhay sa kapatid ko. O, bali 4 kami bubuhayin mo. Tapos Dudong, itong mga anak ko, ginagatas pa ito, naka-vitamins pa. O, plus itong bunso, nagdadayaper pa. Kasi Dudong, kung desidido ka talaga no, na ako ang iyong pangasawahin, ay siguraduhin mo ha, na kaya mo akong buhayin. Baka kasi pagdating ng panahon, ay tumbuyin ko na lang nimo, palayasin ko na lang nimo sa inyong balay. Kasi natamad ka na. O, natamad, paano ba napagod ka na bang mag-ano sa amin, magbuhi, bubuhayin. Paano ba yun sa Tagalog, Madi? Ay, Ginoo ko, mahirap talaga sa kalisod, Madi. Nahirapan talaga ako sa kalisod, Madi, mag-Tagalog. Kaya saksak, sinagol talaga tong mga salita ko dito. O, bali, Dodong, ha? 4 kami ang bubuhayin mo, plus yung sarili mo, syempre, bubuhayin mo rin yan. O, bali, 4 tayong lahat, ay 5 pala. Plus sabi mo, may anak ka, 2. O, 5, 7. O, 7 na tayo. Tapos sabi mo, yung mama at papa mo, kasama mo rin sa bahay mo. Tapos ikaw man yung bumubuhi din sa kanila, bumubuhay. Ay, kuan, ito. O, Siyam, bali Siyam tayong lahat. O, tapos ikaw lang yung maghanap ng ha. Kasi pag pinangasawa mo ako, Dodong, gusto ko magpahinga na lang sa bahay para mag-alaga sa aking mga anak. Tapos, itong mga anak ko, mag-aaral pa to. O, gagastusan mo pa ito. Tapos, gusto ko lang sabihin sa'yo, Dodong, ha, na ito palang kapatid ko na lalaki, sobra ito katamad. Pag nakakuot lang ito ng lubot, saka maglihok-lihok, magtabang-tabang og trabaho sa sulod sa balay. Pero sigurado ako, Madi, no, nalaman na ni Dodong kung ano yung mga obligasyonis niya sa aking kinabuhi. Sigurado ako aatras na ito. So ayun na, Dodong, ha, may panahon ka pa magbago ang isip mo.